Hello science fans! Imaginein mo na lang kung maging gubat ang Maynila. May mga skyscrapers or buildings tayo na nababalot ng baging, yung mga jeepney natin kailangang umikot around big trees, tapos yung tunog ng kalsada natin instead na busina, tunog ng ibon o kaya ibang wildlife. Pero nakakatuwa pa rin isipin, di ba? Alin kaya ang mga native species ang mabubuhay kahit nakapaligid sa kanila ay konkreto? At paano kaya magbabago ang buhay natin sa isang city kung nature na ang namumuno? Anong mga hayop kaya ang angkop sa Manila? Paano kaya maapektuhan tayong mga tao, yung traffic at yung araw-araw na pamumuhay natin? Magiging blessing ba ito para sa biodiversity or magiging curse or chaos lang siya para sa ating mga nakatira sa lungsod? Pero bago natin sagutin ang mga katanungan na ito using science, gusto ko munang mag-hi sa ating mga manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Ako po ay isang researcher sa field ng molecular ecology at isa sa mga inaaral namin ay kung paano nag-a-adapt ang mga hayop sa pabago-bagong environment. At kasama na rin po dito kung kaya nilang mamuhay ng maayos nang malapit sa ating mga tao. We are hopeful na yung research na ginagawa po natin ay makakadetermine ng mga organisms na resilient at paano tayo makakagawa ng mga spaces o mga lugar kung saan ang mga hayop, halaman at tao ay pwedeng mabuhay ng matiwasay. Isa rin po akong teacher at nais ko pong ipakita sa aking mga students na ang science ay makikita sa kahit saan, pati sa kalsada ng Manila. Sa aming pagtuturo, we're hopeful na napapakita namin sa kanila ang real-world applications ng ecology at kung paano nahuhubog nating mga tao ang ating mundo. At ang Siyensya ay ang aking science communication channel kung saan gusto po nating i-share ang wonders ng discovery dahil importante po ang pagtuklas sa pag-share ng kaalaman. Balikan na natin ngayon ang ating mga katanungan. Una, anong mga hayop ang aangkop sa environment ng Manila? May ilang Filipino species na kayang-kayang mag-adapt sa city life. Ang macaque o unggoy ay pwedeng mag-explore ng mga parking lots at vacant areas. Ang mga civet cats o musang ay pwedeng mga nighttime o panggabing explorer ng mga alleys o kalsada. Ang mga monitor lizards naman o bayawak na lagi nating nakikita sa mga waterways ay pwedeng mag-sunbathing sa tuktok ng mga building at tumambay sa mga pader ng iba't ibang lugar. Yung mga ibon naman katulad ng Philippine quail o yung tinatawag na kuhol, yung may pakpak ha, tapos yung myna o kaya sunbird ay mga pwedeng magbigay ng kulay sa ating mga rooftops or treetops at pwede rin silang tumulong sa pest control. Ang mga insekto naman katulad ng fireflies o alitaptap o kaya mga beetles like sa lagubang ay pwede nang dumami sa ating mga natitirang parks. Marami sa mga hayop na ito ay adaptable. Kaya nilang maghanap ng pagkain, ng tubig at masisilungan kahit sa isang degraded na lugar katulad ng Metro Manila. Pero paano naman ito maaapektuhan tayong mga tao at ang ating city life? Sa tingin ko, ang presence ng wildlife ay pwedeng magbigay sa atin ng mga bagong experiences at pati na rin excitement. Imagine mo na lang pagising mo, instead na busina ng sasakyan, ang maririnig mo ay huni ng kalaw or ng hornbill o kaya habang tumatawid ka, instead na magpanik ka sa bicycle, matutuwa ka kasi may makikita kang musang na tumatawid. Pero may challenges din. Siyempre, pwedeng bumagal yung traffic pag may tumatawid na unggoy kasi hindi naman natin pwedeng banggain. O kaya baka mas distracted yung mga tao kasi pinapanood nila yung bayawak na nandun sa pader. Tapos, yung basura natin, pwede siyang mag-attract ng mga scavengers na pwedeng magkagulo o kaya magkadumi. Pero, sa positive side, pwedeng ma-excite ang ating mga citizen scientists para i-identify kung ano-anong uri ng mga ibon ang nakikita nila o kaya bilangin nila kung ilang uri or ano ang dami ng mga beetles na makikita sa iba't ibang lugar. Pwedeng gumawa ng observation programs ang ating mga schools at communities para mas tumaas ang awareness at environmental stewardship. So, okay ba siya or pangit na idea? Siyempre, dahil ecologist ako, biased ako. Kung mas marami tayong makikitang biodiversity at wildlife sa Manila, mas maganda. Kasi kung madadagdagan ng mga puno at halaman sa Maynila, mas lilinis ang hangin. Nakakababa din ito ng temperature, tapos magkakaroon ng microhabitats ang iba't ibang uri ng wildlife. Nakakatulong din ang exposure sa nature sa ating mental health at pwede tayong mas magkaroon ng malalim na connection sa kalikasan. Pero syempre, kailangan ito ng careful na pagpaplano. Pwede kasing magkaroon ng conflict sa ating mga tao, mga disease transmission, pagkasira ng habitat, kung hindi natin
pag-iisipan kung saan makikita yung wildlife. Kasi minsan yung ibang lugar dangerous para sa kanila. Ang mga totoong urban jungles, maganda yung plano. Merong mga corridors o areas na para lamang sa mga wildlife. Meron silang mga safe na nesting areas at definitely dapat ma-minimize yung impact sa ating day-to-day lives. Ang goal kasi natin ay coexistence. Isang lugar kung saan ang mga tao at ang mga wildlife ay pwedeng magsama-sama ng hindi nagkakagulo. So ano nga bang pwede natin gawin para mas maging green at mas maging wildlife friendly ang Metro Manila? Una, magtanim ng native trees at shrubs sa lugar na pwede, katulad ng parking lots, mga parks at vacant lots. May mga species katulad ng nara, kamagong at acacia na nagbibigay ng shelter at pagkain para sa iba't ibang uri ng ibon at insekto. Gawa rin tayo ng rooftop gardens at vertical greenery. Pag nilagyan kasi natin ng halaman ang mga unused na bubong or tuktok ng mga building, nagbibigay tayo ng habitats para sa ating mga pollinators, mga ibon at insekto na tumutulong pang palaguin ang ibang halaman sa ating city. Ang vertical gardens naman sa mga pader ng mga building, sa gilid-gilid ng kalsada, ay nagpapababa ng temperature at pwede rin silang gumawa ng tinatawag nating wildlife corridors. Maganda rin kung magkakaroon tayo ng community gardens at gardens sa ating mga eskwelahan. Mas masaya kasi kung maraming local participation at kung matuturo natin sa mas maraming tao yung tinatawag na wildlife-friendly planting. Nakakatulong kasi ito para makonekta yung mga tao sa kalikasan at para mas maraming tao ang maging maalam kung ano yung mga pangangailangan ng ating mga ecosystems. Pwede rin tayo mag-install ng maliliit na ponds at water features sa iba't ibang parks or areas ng ating city. Basta lagi silang malilinis para hindi tirahan ng mga insektong magkakalat ng sakit. Kasi itong mga ponds na to ay makakatulong sa ating mga amphibians at reptiles. Yung mga shallow containers na may konting tubig ay makakatulong na actually, basta panatilihin natin silang malinis. Kailangan responsable din tayo sa paglilinis ng ating basura. Yung proper na pagtatakip sa mga trash can, yung pagre-recycle, yung composting, may iwasan nito yung mga scavengers. So yung mga katulad ng musang, mga daga at iba-iba pang maliliit na hayop, mababawasan yung pagkalkal nila at yung pag-create ng tinatawag na human-wildlife conflicts. Maganda rin kung ma-incorporate natin ang wildlife-friendly infrastructure. Katulad ng mga building na hindi babanggain ng ibon kasi akala nila walang salamin doon. Pwede rin tayong gumawa ng tree-lined na kalsada, yung mga kalsadang may puno para may masisilungan tayo at may masisilungan ng ibang hayop. Nakakagawa kasi ito ng mga tinatawag na green corridors. Mga lugar kung saan pwedeng dumaan ng wildlife na ligtas sila habang nasa loob sila ng isang urban environment. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Anong Filipino animals ang mas gusto mong makita sa city? Tapos, okay lang ba sa'yo na ang mga cities natin ay mas maging parang gubat? Magkwentuhan naman tayo. Let us know your thoughts in the comment section below.